Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus Opinion. So ito pong pag-uusapan natin mga kababayan ay walang iba lang naman kung hindi ito pong patungkol dito sa nakita nating balita na kung saan mga kababayan pinaringgan nga ba nitong si Jopay etong si Rochelle patungkol po sa utang na loob mga kababayan. At dito mapapag-usapan din po natin etong nakita nating balita na kung saan sasampahan daw po nitong si Romeo Haluso Sr. ng kaso etong Tito Vic and Joey dahil daw po sa pagkapanalo nito sa usaping trademark. At dito matatalakay din po natin yung matinding banat nitong si Nanay Christopher Men dito po kay Paulo Contes at patungkol po sa pagtatalakay din nitong si Nanay Christopher Men sa usapin po ng Tito Vic and Joey at saka ng Tape Incorporated. Pero bago po natin pag-usapan yan, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag nyo po sanang kalimutan na i-like po ito pong video natin na ito at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng mga ganitong klase ng issue or video na nagaganap po dito sa ating bansa. At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, saan man sulok ng mundo kayo naroroon, mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mega love shoutout po sa inyong lahat at mabuhay po kayo mga kababayan. So ito po muna natin pag-uusapan mga kababayan ay galing po dito kay Kapuso Alliance fan page na kung saan ang sinasabi po dito, eto daw po, Romeo Haluso Sr. balak sampahan ng reklamo ang TVJ Production Incorporated dahil na din sa pagkapanalo ni na Tito Vic and Joey sa trademark registration na Itbulaga ayon kay Atty. Maggie Abraham Garduque. Biruin nyo mga kababayan, ito yung malupit. Sasampahan ni Romeo Haluso Sr. eto nga Tito Vic and Joey dahil lamang sa nanalo sa usaping trademark. Nasaan yung utak? Biruin nyo magsasampa daw ng reklamo etong kampo nitong si Romeo Haluso Sr. dito daw po sa TVJ Production dahil daw po sa pagkapanalo itong Tito Vic and Joey dito daw po sa trademark registration. Anong kaso? Anong connect? Di ba anong kasong isasampa ninyo sa Tito Vic and Joey? Dahil lamang nanalo? Alam naman natin mga kababayan na balibaligtarin man yung mundo, ang Tito Vic and Joey talaga yung Itbulaga. Hindi nyo na pwedeng paghiwalayin yan. At mismong Halusos na rin po yung nagsabi nun. Di po ba mga kababayan? Kasi etong pinagsasasabi nila dito, isang malaking na po ito, kalokohan kung tutuusin. Biruin nyo sasampahan nila ang Tito Vic and Joey ng kaso dahil lamang sa nanalo. Eto press 1 nga mga kababayan kung ano ang tingin nyo dito. Or di kaya naman comment below na lamang po sa comment section kung ano po masasabi nyo dito. Ito ba ay isang may utak pa ba? Yung tipo ng tao na magsasabi nito na magsasampa lamang po ng kaso dahil sa nanalo ang Tito Vic and Joey sa usaping trademark. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, ano bang oras na habang ginagawa ko itong bidyong ito? Alas 3 na madaling araw pero natanggal yung antok ko dahil nabasa ko itong walang kwentang post na ito. Diba? So kaya mga kababayan, ano po ang komento nyo dyan? Hingil po dito sa sinasabi daw po na eto daw pong si Romeo Haluso Sr. ay sasampahan ng kaso etong Tito Vic and Joey dahil lamang po sa nanalo sa usaping trademark mga kababayan. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil dyan sa nabasa nating isyong yan. So ngayon mga kababayan, punta naman po tayo dito sa next topic po natin na nakita po natin kanina na kung saan mga kababayan inilabas po ito ng OFW Secret Files, yung balita patungkol po dito sa sinasabi mga kababayan na ito daw pong si Jopay may pahayag tungkol sa utang na loob. Siguro yung tinutukoy po dito mga kababayan kaya napapag-usapan itong utang na loob na ito dahil dun sa dito kay Rochelle mga kababayan na kung saan nakikita nyo naman ngayon dun sa fake Bulaga.
At ang isa pa dito mga kababayan, alam naman natin na ito pong sex bomb girls ay sumikat po ito talaga dito sa branded na Itbulaga. Hindi po dun sa fake Bulaga, kung hindi dito sa branded na Itbulaga. Kaya kung makikita ninyo, yung utang na loob talaga ng mga sex bomb, mga kababayan, ay talagang sobra-sobra dito sa Tito Vic and Joey. Kasi kung hindi dahil sa Tito Vic and Joey, hindi po sila makikilala. Ano po? So anyway, ay kinikredit po natin kay OFW Secret Files itong video na panonoorin po natin, mga kababayan, na tipi-play po natin. So kanya po yan, hindi po yan natin gagamitin lamang po natin. So i-play na po natin mga kababayan at pakinggan po natin etong usaping utang na loob. Magandang pag-usapan. So i-play na po natin. Jopay, may pahayag tungkol sa utang na loob. Totoo nga bang pinaringgan ni Jopay ang kapwa sex bomb member na si Rochelle? Biruin niya, si Rochelle yung tinutukoy dun ha. Siguro yung isa sa pinariringgan din itong si Jopay, pero hindi rin natin alam. Baka si Rochelle din, dahil kung makikita nyo naman talaga, si Rochelle ngayon mga kababayan, naando doon sa tape bulagta mga kababayan. Ano po, so ito ay pagpatuloy pa natin. Si Rochelle Pangilinan? Ito'y sa kabila ng naging pahayag nito kaugnay sa nangyayaring issue tungkol sa Tape Incorporated at ng TVJ. Matatanda ang flinex ng kapuso actress at dating miyembro ng sex bomb dancers na si Rochelle Pangilinan ang pagbisita niya sa Itbulaga sa GMA Network. Sinariwa ni Rochelle ang unang pagtapak niya sa stage ng Itbulaga noong nagsisimula pa lamang siya. Grabe no? Sa kasalukuyan, kahit naapektuhan din siya ng paglipat ng TVJ sa ibang network, ay nagpalipas muna siya ng ilang buwan para lamang makapag-guest ulit sa noontime show ng Tape Incorporated. Dito nabati ko sa itong si Rochelle Pangilinan mga kababayan, dahil kung matatandaan nyo, di ba, nag-guest nga ito dito sa Tape Bulagta na kung saan mga kababayan marami ang bumati ko sa kanya kasi nga sinasabi nung iba wala daw utang na loob. Kasi kung titingnan talaga naman natin mga kababayan, talagang ang sex bomb girls, ang nagpakilala talaga dyan at nagpasikat ng husto ay walang iba kung hindi etong branded na Itbulaga. Etong Itbulaga na kung saan naando doon po etong Tito Vic and Joey. Kaya kung titingnan nyo talaga, pagdating sa utang na loob mga kababayan, doon talaga sila tumatanaw ng mas malaking utang na loob sa Tito Vic and Joey. Dahil kung hindi naman dahil sa Tito Vic and Joey, hindi talaga makikilala mga kababayan etong sex bomb girls. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Anya, sa araw na ito, aapak ako uli sa entablado ng Itbulaga. Iba na ang mga karakter sa paligid, pero ang excitement at saya na nararamdaman ko ay tulad pa rin ng dati. Grabe. Sabik ako laging mag-perform nun sa Itbulaga kasama ang TVJ at ang Dabbercads. Sabik pa rin akong sumayaw sa Itbulaga kasama kayo, dagdag pa nga niya. Ngunit ano nga ba ang pahayag ni Jopay? Binanggit naman pala mga kababayan itong si Rochelle ang Tito Vic and Joey So baka nagkataon lang na na-offeran lang at matindi yung pangangailangan siguro mga kababayan ha, nitong si Rochelle. Kaya tinanggap niya yung offer nitong kabila nitong mga taga Tape Incorporated. Kasi kung matatandaan nyo, ganito yung ginagawa ng mga yan kukunin ng mga yan yung mga dating nagtrabaho dito sa branded na Itbulaga na kung saan naando dun po etong Tito Vic and Joey para mainis lalo etong Tito Vic and Joey, etong TVJ at yung mga taga-suporta mga kababayan ng Tito Vic and Joey. Yun yung ginagawa nila ngayon. Kumbaga, gaya nga ng sabi ko sa inyo mga kababayan, nang iinis na lang yung mga yan. Kaya kung makikita ninyo, kinukuha nila yung mga dating sumikat dito sa Tito Vic and Joey sa branded na Itbulaga. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Tungkol sa utang na loob. Sa isang taos-pusong post sa Instagram, ibinahagi ni Jopay Paguia Zamora na kilala sa kanyang panahon bilang sex bomb girl sa Itbulaga ang kanyang damdamin sa nagaganap na alitan sa pagitan ng Tape Incorporated at TVJ hinggil sa trademark na Itbulaga. Ito yung mga panahon na walang kwenta mga sagot ko sa tanong ni Ninong Joey. Pero nang dahil sa TVJ, talaga naman nakilala ako ng husto. Tama! Umingay ang pangalan na Jopay. Nagkaroon ng kantang Jopay by Mayonnaise. At saka mga kababayan ang nangyari kasi dyan, nung mas nakilala sila, nagkaroon sila ng mga trabaho dito sa GMA at napasama po sila sa ilang mga drama series dito po sa GMA nang dahil po yan sa Tito Vic and Joey. Kaya nga isang malaking saludo mga kababayan dito kay Jopay dahil marunong po siyang
dahil marunong po siyang tumanaw ng utang na loob, mga kababayan, dito po sa Tito Vic and Joey. Ewan ko na lamang po, mga kababayan, dun kay Rochelle. Baka hindi lang alam, mga kababayan, nitong si Rochelle, pagpalagay na lang natin, baka hindi lang alam ni Rochelle na eto pong Tito Vic and Joey wala na talaga dun sa tape bulagta. Parang ganon. Or di kaya naman baka naoperan ng malaking halaga para magtrabaho ulit sa kanila. At siguro, mga kababayan, etong si Rochelle Pangilinan baka nangangailangan po talaga ng pagkakakitaan, kaya tinanggap na rin yung alok ng Tape Incorporated. Diba? So ipagpatuloy pa natin. Day 17 Monday to Friday. Tapos meron pang kaliwat kanan na guesting sa GMA at mga racket sa labas. Oh. At nakapunta pa kami sa ibang bansa para mag-perform. At nagkapag-guest sa ibang channel. Nagkaroon ng mga commercials. Ibang klase talaga magpasikat ang TVJ. Talagang re-respetuhin ka ng mga tao at mamahalin. Ayon pa rito ay isang malaking pagpapala ang naghihintay sa TVJ at sa buong Dabber Gods na idiniin ng kanyang pagkakautang sa kanila sa pagkahubog ng kanyang karera at personal na tatak. Biruin nyo, diba? Sa Itbulaga na naging tahanan at pangalawang pamilya ko ng almost 20 years. Talagang malungkot, umiyak, nagmukmuk ako nang mabalitaan ko na nawala sa inyo ang pangalan na Itbulaga. Akala ko aalis lang kayo sa tape. Yun pala pati trademark na wala rin. Masakit sa dibdib, sobra. Yun talaga, mga kababayan, ang inilalaban natin yung usaping trademark. Kaya talaga gigil na gigil tayo dun sa mga nagpapakalat ng fake news dyan. Na kesyo daw, mga kababayan, habang nakakansila yung kanilang trademark ay pwede daw gamitin nila. Diba isang malaking kalokohan kung iisipin ninyo? At ginagamit pa nila yung Director General ng IPO Philippines. Saan ka nagkatala? Cancelled na yung trademark, ha, mga kababayan, pero ginagamit pa rin po nila. Kung tutusin talaga yung galawan ng mga yan, mga kababayan, para sa akin, kung ako ang tatanungin ninyo, galawang tulonggis yan. Alam na naman nila na cancelled na yung trademark, pilit pa nilang ginagamit. At ang pinakamasaklap dito, mga kababayan, iginawad na nga sa Tito Vic and Joey yung trademark. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin nila, ayaw nilang bitawan. Dito naman, mga kababayan, kung pagbabasihan natin, etong sinasabi dito ni Jopay, talagang totoo. Akala nga natin nung una, mga kababayan, nung hindi na payagang magtrabaho etong Tito Vic and Joey dito sa Itbulaga, talagang akala natin nung nagpaalam ang Tito Vic and Joey, makukuha at madadala nila yung trademark na Itbulaga, yung pala kinamkam. Di umano na lang. Yung pala ganun ang ginawa, mga kababayan, kaya talagang hindi maiiwasan na magalit ang sambayan ng Pilipino dito sa Tape Incorporated. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Pero mabait si Lord. Kapag naging humble at marunong talaga mag-wait, ibibigay niya ang isang malaking regalo para sa inyo at sa buong Dabber Gods. Kung pag-uusapan ng utang na loob, malaki ang utang na loob ko sa TVJ Itbulaga, kay Ate Joy at sa mga sumusuporta sa akin. Grabe. Dahil sa inyo, may Jopay na kilala ng mga tao hanggang ngayon at sa huling hininga ko sa mundo. Sa huling parte nga ng post ni Jopay, ay kinongratulate niya ang TVJ at mga Dabber Gods. Anya, gusto kong i-congratulate ang TVJ at ang buong Dabber Gods dahil ang pangalan na Itbulaga malapit nang umuwi sa tunay niyang tahanan. Uy. I love you all and I miss you. Nagbahagi nga rin si Jopay ng Bible verse sa kanyang post. Matthew verse 18 chapter 21 to 22. Then Peter came to Jesus and asked, "How many times shall I forgive my brother or sister who sins against me? Up to 7 times? Jesus answered, I tell you, not 7 times, but 70 times. So ayun, maliwanag naman, mga kababayan, yung post po ni Jopay na talagang tumatanaw siya ng utang na loob dito sa Tito Vic and Joey. Dahil kung hindi naman talaga dahil sa Tito Vic and Joey, mga kababayan, hindi talaga makikilala yung sex bomb girls dancer, mga kababayan. Hindi po makikilala yan kung hindi dahil sa Tito Vic and Joey. Kaya talaga, kung makikita nyo yung pagtanaw ng utang na loob nitong si Jopay dito sa Tito Vic and Joey, talagang sobra-sobra. At talagang kung tatanungin nyo si Jopay, alam din niya yung totoo na yung trademark ng Itbulaga
ay para po talaga sa Tito Vic and Joey at talagang sa Tito Vic and Joey nga naman talaga na ngayon ay kinakamkam ng mga taong kamkam. Wala akong pinapangalanan mga kababayan ha, pero ang maganda dito talagang isang malaking sampal to mga kababayan kung tutuusin doon sa mga member ng sex bomb girls na hindi po marunong tumanaw ng utang na loob dito sa Tito Vic and Joey. Wala akong pinapatamaan ha, sinasabi ko lamang po yung totoo. Malaking sampal talaga yung sinabing yan ni Jopay mga kababayan. So kayo po, ano po ang opinion ninyo hingil po dito? Comment below na lamang po ha kung ano po ang masasabi ninyo dito sa naging pahayag nitong si Jopay. Naniniwala ba kayo mga kababayan na dito po sa pahayag na inilabas ni Jopay na kapag ka ang Tito Vic and Joey ang nagpasikat, talagang matindi yung nangyayari sa iyo at talagang kinikilala at nire-respeto ng ibang tao. So comment below na lamang po mga kababayan kung ano po yung opinion at masasabi nyo po hingil po mga kababayan dito po sa balitang ito. So anyway, punta naman po tayo sa next topic po natin. Ito, yan, etong inilabas na vlog nitong si Nanay Christopher Men dito po sa Showbiz Now na kung saan talagang sapul na sapul etong si Paulo Contes. Hindi lang mga kababayan si Paulo Contes, kung hindi pati yung mga taga-tape dito sa vlog na ito. Ito, pakinggan po natin. Anyway, kinikredit po natin ito sa Showbiz Now na nitong si Nanay Christopher Men. Kaya yung mga hindi pa nakakapag-subscribe dito po sa Showbiz Now na nitong si Nanay Christopher Men, mag-subscribe na po kayo mga kababayan. Ano po, so ito, i-play na po natin. Ibing mo na si Showbizlandia. At saka si Showbiz World. Showbiz. World. Showbiz world. Salita, hindi mundo. Ayan. Nako, simula pa lamang po. Ayan, arriba na ang halakhakan. Pakiabangan niyo po ang aming mga opinion, ang aming mga komento dito po sa inyong programa at amin ding programa. Ito po ang Showbiz Now! Maraming salamat po sa inyong malayuan at malapitang suporta at pagmamahal. Alright. Wala, nanganganak talaga ang mga isyong showbiz. Oo. Walang paghinto. Opo na at diretso palalim ng palalim. Oo. At bibihira yung ganito, ang transisyon ng mga artista mabilis, pati ang news mabilis. Totoo. Pero ngayon kung napapansin nyo, after one issue, may another issue na Oo. ipapanganak. Meron ulit na susunod. Kaya aliw na aliw ang ating manonood. Mga marites, Oo di ba? nga. Tayong lahat, di ba? Totoo. At syempre, ano ba ang pinagkukwentuhan ngayon sa buong mundo ng mga Pilipino? Ayan Di ba? na. Syempre, ang malaking tagumpay ng Tito Vic and Joey para sa titulo ng kanilang pinaghirapang programang Alright. Bulaga! Ayan na, diretso kami tatlo ha. Mula Apari hanggang hulo, saan ka man ay halina kayo. 1,000, isang tuwa, buong bansa, Bulaga! Ayun! Alright. Sa tagal ng panahon na hindi nila yan pinatugtog sa kanilang programa, hindi yan malilimutan ng bawat Pilipino. Totoo. Tama. Ayan. Oo nga. So malinaw na po sa atin, mga kachika, na umuwi na po ang titulong Itbulaga sa kanyang tunay na tahanan. Talagang ito'y ipinaglaban po nila ng halos isang taon. Oo. Di ba? Ah. Kahit po sa kabila ng alam nilang secure na secure silang amin ito, walang makaaagaw nito, pinabayaan pa rin nila ang Tape Incorporated na gamitin yung titulo at sila ang nagpakumbaba. Tama, Ronel? Kumbaga kung makikita ninyo mga kababayan, di ba, kahit pwede naman talagang gamitin ng Tito Vic and Joey yung trademark na Itbulaga, talagang pinayagan lang nila etong tape kasi nga alam ng Tito Vic and Joey yung salitang respeto. Ang tape kaya, alam kaya nila yung salitang respeto? Eto, tanong lang naman ha. Baka mo misinterpret na naman ng iba at magbanta na naman ng demanda. Nagtatanong lang po. Anyway, pagpatuloy pa natin. Yun naman, kahanga-hangang mga aksyon ang ginawa ng TVJ doon. Pero isang taon, sige, para lang daanin natin sa proseso para maliwanag ang lahat. Ito na, dinaan sa proseso, lumabas na ang resulta. Ayan, ano masasabi mo, Ay, di Wendell? siyempre, dinaan sa legal, kaya kailangan ano na yung mga kinauukulan, kaya kailangan i-respeto din nila. Ayan. Yun ang Tama. hinihingi naman ng Tito Vic and Joey. Respeto, dahil kanselado na sila. Huwag nang matigas ang ulo.
Paulo. Tama. Ulit naman sinasabi ng henyong Joey De Leon yan. Dapat galangin. Oo. Pero sa kabila po ng lahat, yung hinihingi po nilang respeto, bagaman sinabi na ni Attorney Buco de la Cruz na anumang oras ay pwede na pong gamitin ng Tito Vic and Joey ang tunay nilang pag-aari na titulong Itbulaga, EB, dahil yun nga po talaga, lagpak po yung kabila kasi talagang talo sila do sa registration ng marka. Ayun. Tama. Paggamit Diba? ng Oo. title. Pero ano ang sagot ni Paulo Contis? Nako, ito naman, naghanas na naman siya. Ano yan, sabi niya nga mahaba-haba pa daw ang laban at siya daw pumapasok araw-araw. O ano? Biruin nyo mga kababayan na, eto yung sa atin ito yung pananaw natin dyan. Biruin nyo kahit naglabas na itong adjudication ng IPO or netong Intellectual Property Office of the Philippines mga kababayan, kahit naglabas na sila ng desisyon na kung saan kinakansela nila itong trademark ng tape bulagta, talagang hindi nila sinusunod kasi ang katuwiran nila hanggat meron silang apila, hanggat pinapayagan silang mag-apila, patuloy nilang gagamitin yung trademark na Itbulaga. Yun yung ipinagpipilitan nila mga kababayan. Pero kung titingnan talaga natin yung pinakatamang proseso, di ba habat nag-aapila sila, dapat cancelled naman yung trademark nila. Itigil muna nila pansamantala yung paggamit ng trademark kung may respeto sila sa desisyon ng IPO. Diba? So ipagpatuloy pa natin. Tulad nito, itong mga banat nitong si Paulo Contes, pagpatuloy pa natin. Ano pakialam natin Dito kung na nga, pumapasok siya nung araw-araw? sinabi niya yung may nag-comment doon, Teka Paulo, kami pumapasok na kami araw-araw, wag mong sabihin ikaw lang ang pumapasok araw-araw. Ay, binara siya. Binarasa ka agad. Oo. ng isang nagko-comment doon. Ang dami, alam mo, gitna na naman ng gyera ngayon ang kinaroroonan nito, kinalalagyan nitong si Paulo Contis. Kasi sa dami nilang nag-host nung Itbulaga ng Tape Incorporated, siya yung parabang spokesman. Yes. Ang tawag nga ng iba sa kanya, attorney. Parang meron siyang alam sa batas. Oo. Parang ganun. Okay lang naman parang korte yan. Kunwari, natalo ko sa kaso. Natural talo ako. Anong ibinibigay na karapatan sa akin ng batas, ng hustisya? Mag-MR ako. Motion tama. for consideration. Oo. Motion At saka lahat naman pinapayagang magpasa ng kanilang motion for reconsideration mga kababayan or itong tinatawag na MR or sa Tagalog, apila. Lahat naman pwedeng mag-apila. Lalo na kung alam mo sa sarili mong wala kang nagawang kasalanan. Ang problema kasi dito sa tape mga kababayan, alam na nga nila sa sarili nilang hindi kanila yung trademark, inaapila pa nila. Kumbaga sa madalit salita, masyadong naaabuso yung proseso ng MR or yung motion for consideration, masyado nilang inaabuso at ginagamit para sa pansarili po nilang kapakanan, para patuloy nilang magamit yung trademark na Itbulaga habang nag-aapila po sila. Yun yung kanilang ginagawa ngayon. So anyway, pagpatuloy pa natin. reconsideration, aapila ako. Ganon, totoo naman yun, nasa batas naman yun. Pero yan ay masasabi natin sa magandang paraan. Tama. Diba? Tama, oo. Or a-action na lamang tayo, wala nang mga kuda-kuda-kudapan. Correct. Diba? Yun. Kaya ang sabi sa kanya, pa-victim ka na naman. Tapos magsusumbong ka na naman sa manager mo na ikaw ay pinag-iinitan. At ang manager mo naman ay maniniwala na may galit kami sa kanya, kaya ka nalalagay sa ganitong sitwasyon. Kung hindi Ay, alam ko na! Alam ko na kung sino yung tinutukoy ni Nanay Christy. Comment below na lamang mga kababayan kung kilala ninyo yung tinutukoy ni Nanay Christy sa ating comment section. ikakumuda, kung hindi ka nagsasalita ng kung ano-ano laban sa Tito Vic and Joey, malalagay ka ba sa ganitong ipit? Na Ay, oo. Siyempre hindi. Total, ikaw ang bumabandera sa kabila. Natural, sa'yo din ang Oo. hampas Tama. ng Totoo yan. lakay. Oo nga. Ano sa Kumbaga mga kababayan, na ito kasing si Paulo, kaya lang naman nababati ko siya. Na ito, ilang beses ko nang sinasabi. Kaya lang naman napapag-inita ng sambayan ng Pilipino yang si Paulo Contes, lalo na ng mga taga-suporta ng Tito Vic and Joey. Kasi nga mga kababayan, siya yung bida-bida sa isyong ito. Siya yung nakikipagtagisan at nakikipagbalitaktakan at bumabatikos at nangaasar dito sa Tito Vic and Joey. Ngayon mga kababayan, saglip na sagutin niya ng Tito Vic and Joey, ang taong bayan na yung sumasagot para sa Tito Vic and Joey.
Kaya napapag-inita ng matindi yang si Paulo Contes mga kababayan. Dahil kung tutuusin, kung hindi siya magbibida-bida, hindi naman pag-iinitan yan. Ang problema kasi mga kababayan dyan kay Paulo, magbibida. Ngayon, kinabukasan magdadrama. Sa sunod na kinabukasan mga kababayan, sa sunod na araw, magpapabiktim na. Magsusumbong sa manager na kaya siya pinag-iinitan at inaapi. Di ba mga kababayan, kung hindi lang sana si Paulo Contes sagot ng sagot, parinig ng parinig, hindi po yan mababati ko sa totoo lang. In my own opinion mga kababayan, yan yung opinion ko dyan. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Tagay mo dahilan, bakit pumapayag na pambala sa kanyon itong si Paulo Contes? Hindi sa tingin ko sa kanya kasi parang pumatak sa ulo niya nga siya yung leader Diba? ng grupo. Leader of the band. Oo, Parang siyang vice ganda. Oo, parang siyang vice ganda doon sa Itbulaga ng Tape Corporation. Kaya siguro pinanindigan niya na talaga yan. Siguro sinasabi, sige ako ang magsalita, ako nito ang pupuna sa kanila. At napansin mga kababayan natin, doon sa kinabukasan, nung magpa-presscon ang Tito Vic and Joey, kinabukasan, gigil na gigil siyang sabihin yung Itbulaga, ano? Oo. Meron talagang paghamon, lagi siya nagpo-provoke. Oo. Kaya yan, nag-provoke siya, hinarap Tanggapin siya. niya. Oo. Tanggapin niya, binuksan niya ang pintuan. Pagpasok ng mga bashing, tanggapin niya. Napakalinaw po Ibinasura nga po yung kanilang registration para sa Paano kaya mga kababayan na atim ni Paulo Contes na paringgan yung etong Tito Vic and Joey na alam niya sa sarili niya na may utang na loob siya kay Bossing Vic? Paano kaya niya naaatim yun? Paano kaya niya kinakaya na pinapatamaan at pinariringgan niya, pinadadaplisan niya etong Tito Vic and Joey kung alam naman niya sa sarili niya na meron siyang utang or pagkakautang na loob dito kay Bossing Vic? Diba? So comment below nga mga kababayan kung anong opinion nyo hingil doon. Kaya nyo bang paringgan yung taong pinag-utangan ninyo ng utang na loob? Hindi, opinion ko lang mga kababayan. At tanong ko lang din sa inyo, comment below na lamang po kung ano po masasabi ninyo. So anyway, pagpatuloy pa natin. marka sa titulong Itbulaga at EB. At ito pa, napakasakit para sa Tito Vic and Joey. 2013 pala, nagparehistro sila, no? Kaso, nakalimutan nila yung linya ng entertainment. Merchandise ang sa kanila. Correct. Yung mga, kunwari, magpapagawa kayo ng mga tasa, t-shirt, ganyan-ganyan. tuwalya, yan, pinayagan, yun lang. Pero yung sa linya po ng entertainment, hindi. Kaya yun po ay nakuha naman ng Tito Vic and Joey. At kapag lumabas pa po may isa ang pa. hatol ng korte sa Marikina RTC, ito po ay mas matindi. Copyright infringement. Tama. Po, Ay, Na tama. kapag nanalo dito at ibinigay ng korte sa Tito Vic and Joey ang karapatan, kahit wala na talagang magagalaw itong Tape Incorporated. Ay, oo nga. Naku, back to zero talaga lahat sila. Kailangan nilang magbago ng programa, ng titulo ng programa. Kailangan mag-isip yung mga researcher nila. At saka, ngayon pa lang. ano ba? Buhay naman tayo mga Pilipino makapagpapatunay sa Tito Vic and Joey talaga yung Itbulaga. Tama. At ang hinihintay natin, total pinagbigyan na sila ng isang taon habang lumalaki. Wala pa namang isang taon. Mula nung May 31 kasi, nung umalis sila. July 1. Di ba, binigyan ng pagkakataon sila gumamit. Wala sila ngayon, lumabas na ang hatol. At ang sabi po ng IPO Philippines, hindi ngayon at kayo ang unang nagparehistro ng trademark, ay kayo ang dapat bigyan at kampihan ng IPO. Tama. Kayo nga ang nauna. Hindi nyo naman kinayang ipagtanggol yung inyong ipinipilit na inyo ang titulo. Samantalang itong Tito Vic and Joey, sa kanilang mga palitan kasi yan palitan niya ng mga salaysay. Palitan yan talaga ng katwiran at dahilan. Ayan, sa mga dokumento, napatunayan nila na sila talaga ang tunay na nagmamayari ng titulong Itbulaga. Kaya sa kanila ibinigay ng IPO Philippines. Tama. Ano pa ba? At saka Ay, kulang pa ba? At saka Kaya pa ba? Tsaka alam kasi ng IPO na sila talaga ang gumawa ng Itbulaga niya. Gaya yung kanta. Yung Diba? kanta, oo. Ipagpili At saka ang pinakamatindi kasi dito mga kababayan, hindi talaga kayang i-defense ng Tape Incorporated yung salitang sila yung creator. Hindi nila kayang i-defense. Kaya nga kung makikita ninyo pumabor sa Tito Vic and Joey yung naging resulta at desisyon ng IPO. Kasi nga hindi kayang patunayan ng Tape Incorporated na sila yung creator noon. At kapag ka nga tinanong
At kapag nga tinatanong ng mga taga-IPO itong Tape Incorporated kung sino ang gumawa ng trademark na 8 Bulaga, ang sinasabi lamang po nila ipinag-utos or ipinagawa kay Master Henyo Joey De Leon. So dun pa lang mga kababayan, alam na natin kung sino talaga yung creator. Hindi ang mga halusos. Kung hindi, etong si Master Henyo Joey De Leon. Ano po, ipagpatuloy pa natin? Pa ba? Nasa kanila yon. Si Vic Soto nga umamin na nakaupo siya sa trono nung gawin niya ang mga lyrics ng theme song ng Hit Bulaga. At si Joey De Leon, doon sa kusina. sa kusina niya yun talaga binuo talaga. Wala na pong kailangan pang paliwanag. Tama. Nagkakatalo na lang ngayon sa salitang respeto. Kung Tama. respeto kayo ng Tito Vic and Joey ng produksyon ng TVJ Productions na gamitin ninyo mula nung July 1 hanggang nitong lumabas po yung resolution ng IPO Philippines, hindi nyo ba maibibigay sa kanila yung katuwang na respeto? Correct. Dahil tama naman kanila talaga yan. Correct. At habang umaapila kayo, dapat itigil nyo na muna kasi pinagbigyan na kayo. Sige Tama. naman, Tama. pwede. Oo Di nga. ba ganun yun? Kasi di ba binigyan, siyempre, natalo nga sila, yung Tape Incorporated. Ibinasura ang kanilang petisyon. Siyempre, may sila ng 15 days. Di ba, mag-march ng 15 days. After ng 15 days, may 30 days. Pero first base pa lang, talo na kayo. Kaano pa kaya makapunta kayo ng second base, third base, mag-home run kayo? Hindi na Ganito kayo. kasi yan. Kaya nga. Kumbaga sa baseball at sa softball, patay sa tayo. Hindi tumama Ang yung bola. bat sa bola. Oo. At saka ito pa, ang iniisip siguro ng mga taga-kabila ng Tape Incorporated, habang inaapila nila ito, ayan, mag-aapila sila, no? Pagka hindi sila nasiyahan sa desisyon na naman ng IPO, ito na naman, mag-aapila na naman sila sa Court of Appeals hanggang sa Supreme Court. Siguro ang nasa isip nila, habang inaapila, magagamit pa rin nila yung titulo. Kumbaga nga mga kababayan, sa madalit salita, inaabuso nila yung proseso ng motion for reconsideration. Or kumbaga gamit na gamit nila yung MR mga kababayan or yung pag-aapila para magamit yung trademark na 8 Bulaga habang nag-aapila. Kumbaga sa madalit salita mga kababayan, habang nakaapila sila, nilalasap-lasap nila or ini-enjoy nila yung paggamit ng trademark na 8 Bulaga. Kasi ang katuwiran nila, habang nag-aapila sila, gagamitin nila ng gagamitin. Diba, gamit na gamit, abusong-abuso, sa madalit salita, yung proseso ng motion for reconsideration dito po sa Tape Incorporated. Grabe naman. Pagpatuloy pa natin. Yun siguro pampahaba. Hindi. Kasi ang pagkaalam ko doon, di ba, after ng 15 days, may 13 days pa sila na ang director na ang magdesisyon. Tama. Yun na. Ito na ang aming desisyon nun, final and executory na ito. Oo. Tsaka bibihirang-bibihira ay nare-reverse. Oo, tama. At saka Tama. patunayan naman ng Tito Vic and Joey na kanila talaga ang titulo. Ano pa ba naman ang kailangan? Oo nga, tama. Diba? Oo nga. At saka di ba nagsalita na nga ang mga TVJ na okay na, huwag na natin palawakin ito, respeto na lang. Ayun, tama. Tama. Di ba? Hindi naman sila naghahabol sa pera at kung saan-saan. Totoo. Ang napakaganda na Ay, na-offer. kapag lumabas yung sa Marikina RTC, tinanong nga raw, magpapaano ba kayo? Babayaran yun sa royalty. Injunction ang kanilang hiningi, di ba? Ipatigil, hindi sila after sa pera na makukuha nila. Ay, napakabait ng Tito Vic and Joey. Tama, Yun lang pagpaparaya sa kanila, na alam nilang kanila talaga ang It Bulaga, ang titulong ito, ang EB. Nagparaya po sila. Anong puso pa ba ang kailangan pa irali ng TVJ? Correct. At sana man lang, binigyan na kayo respeto, ibalik nyo na po ang respeto para mas matahimik tayong lahat. Ang tanong nga ni Attorney Buco de la Cruz, pagkatapos na mag-rule out ang IPO Philippines, natalo na kayo, binasura na yung petisyon nyo, panalo na ang Tito Vic and Joey, dalawa lang pamimilian. Irerespeto nyo ba ang sinabi ng batas o hindi? Yun ang Ayun malaking lang. ano. Yun Tama. lang, di ba? Kaya dapat irespeto. Dapat. Di ba naman? Oo. Kaso, meron pang mahaba pa po ang laban. Hindi pa po ito ang katapusan. Naku. Mga ganon, di ba? Naintindihan
naiintindihan kaya yan na nagsasalita? Yun na nga, kaya nga ang tanong na marami, kaya daw siguro na junk na naman na basura ito, ikalawang iyo apila, baka sa buwisit na kay Paolo Conti. Tama. Ngayon tuloy, Paolo, ikaw ang nagsimula, ikaw ang nagbukas ng pintuan para ikaw ay i-bash. Ano ngayon ang sinasabi ng ating mga kababayan? Bago ka magsalita tungkol sa batas na wala kang alam, sustentuhan mo muna yung mga anak mo. Boom! Diba? Doon na Paul. Doon na naman, oo, nahalukay na naman Diretso. doon. Iwan ko kung nababasa yan yung mga comment tungkol sa kanya. Grabe. Palagay ko nga hindi niya binabasa. Ay, Sadyang ganon? hindi binabasa. Para hindi siya maging Oo. affected. Dapat yan, nakalibing na yan eh. Kaso, nagsimula ka na naman. O ayan, inuulaol ka na naman ng sumbat. Oo, Tama. Tatlong anak mo ang naghihintay sa'yo. May mga ganon, di ba? Oo. Nakakalungkot, biri mo, wala doon sa pinag-uusapan yung sinusumbat sa kanya. Oo, out of the topic na kung Diba? tutuusin. Oo. Pero nauwi doon. Dahil sa ganyan nila masasaktan itong si Paolo, nananakit din sa Tito Vic and Joey. Diba kasi nga mga kababayan, ang nakikita kasi ng mga netizen na pambara ng matindi at masasaktan talaga itong si Paulo, yung about sa usaping sustento. Kasi pag binanggit ninyo yung sustento, automatic talaga nga sapul na sapul si Paulo dyan. Kasi totoo yun. Hindi siya susustento. Di ta marunong magtutento. Anyway, pagpatuloy pa natin. Oo. Diba? Sa tinutukoy niyang mahaba-haba pa daw ang lalakbay. Laban. Kasi nga may balak talaga silang umakyat pa ng umakyat sa kinatataas. Na ang akala grabe, nga no? nila habang nakaapila ay magagamit nila. Samantalang napakalinaw ng sinabi na pwedeng anumang oras ngayon ay gamitin na nila ang titulong Eat Bulaga. At meron pa na isang vlogger na kampi sa kanila na nagsabing, Ang sabi kita nyo kapag kinakanta yung theme song nila ngayon sa E80, ang sinasabi nila, E80 Bulaga, ganun daw. Oo. Natatakot daw, ingat na ingat daw. Ang mag-iingat yung tunay na may-ari. Yung nanghihimasok, yun ang dapat mag-ingat. Oo nga. Ikaw ang tunay na may-ari, natatakot ka na banggitin yung titulong iyo. Kaya nga. Di ba? Kaya Ligaw nga. na ligaw. Ligaw. Oo, ligaw na ligaw. Ang liwaliwanag, focus sa Tito Vic and Joey. Extreme close-up kay Bossing Vic. Alas 12 na, Eat Bulaga na. Oh. Ganon. Ganon. oo. Ano pa ba kailangan? Kaya pa ba? Kaya pa? So anyway mga kababayan, napakaliwanag naman kasi. Ano po, kung tutusin talaga yung usaping trademark talagang sa Tito Vic and Joey yan. Kasi unang-una, nasa sa kanila po yung creator, si Master Henyo Joey De Leon, at wala po sa Tape Incorporated. At saka maliwanag din naman mga kababayan, kung dun pa lang sa first step, bagsak na itong Tape Incorporated, yun pa kaya ay mapapaabot pa nila hanggang sa Supreme Court. Baka nga hanggang Court of Appeals lang yan or kaya Director General ng IPO lamang, tapos na. Diba? So kayo mga kababayan, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa mga balita na tinalakay po natin? Naniniwala ba kayo mga kababayan ito sa binanggit nitong si Jopay na kung saan mga kababayan kapag Tito Vic and Joey talaga ang nagpasikat, talagang nire-respeto at sinusuportahan at pinagpapala ng sobrang daming blessing mga kababayan. At naniniwala din ba kayo mga kababayan na kung hindi nakikisali etong si Paulo Contes dito sa usaping trademark mga kababayan, hindi po siya mababatikos ng mga netizens. So comment below na lamang po mga kababayan kung ano po yung opinion ninyo hingil po dito sa mga tinalakay po nating issue. At bago po tayo pansamantalang magpaalam mga kababayan, uulitin ko po, wag niyo po sanang kalimutan na i-like po ito pong video natin na ito at wag niyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hit niyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng mga ganitong klase ng issue or video na nagaganap po dito sa ating bansa. At bago po tayo tuluyang pansamantalang magpaalam, may nais ko po muna magpasalamat sa isang katulad mo na hindi nakakalimutan na mag-like ng ating mga video, ng ating mga live, at maraming salamat sa isang katulad mo na nanonood ng replay na hindi nakakalimutan mag-iwan ng iyong mga komento. At maraming salamat sa isang katulad mo na hindi nag-i-skip ng ating ads. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po.